Nakita natin sa nakaraang episode na tinalo na ni Jinwoo ang architect. At iniligtas ang mga high-ranking hunters kabilang na si Cha Ha-in at Choi Jong-in. Hindi makapaniwala ang mga tao sa labas ng dungeon na 20 na high-ranking hunters ang nasawi sa raid na yon. Kasabay nito nagbukas na din ang S-rank gate sa Japan kung saan lumabas ang mga higanteng halimaw at pinaslang si Yuri Orlov. Habang pinag-iisipan ni Jinwoo ang pagpunta sa Japan, ay hinarang siya ng ama ni Jinho upang bayaran siya ng kahit magkanong halaga. Sabihin lang ni Jinwoo kung paano gamutin ang eternal slumber na tumama sa kanya. Nagpatuloy ang kwento sa pagtatanong ni Jinho na kung pupunta ba siya sa Japan. Pasigaw nitong pinaalala kay Jinwoo ang mga masamang nangyayari sa Japan ngayon. Dahil ang nangyayari dito ay mas kakaiba sa Jeju Island, mas malalakas at mas malalaki ang mga halimaw ngayon. Kalmadong tono naman ang pagsagot ni Jinwoo na kapag nagtagumpay siya sa pag-raid dito, ang Ajin Guild ay magiging tanyag sa buong mundo. Si Jinwoo naman ay napaisip dahil sa tanong nito, dahil pati si Jinho na laging nagtitiwala sa kanya ay nag-aalala na. At dahil tila hindi mapigilan si Jinwoo, sinabi ni Jinho na sasama na lang siya sa raid na ito. Nagulat si Jinwoo sa kanyang narinig. Nagsalita naman si Jinho na ang Red Gate Incident, ang Jeju Island, at ang Double Dungeon na nangyayari nitong nakaraan ay may pagkakapare-pareho. Tinanong siya ni Jinwoo kung ano yon. Halos magiyak-ngiyak na sagot ni Jinho na dahil hindi siya kasama dito. Sabay ipinakita ang headline ng balita. Masinsin nitong ipinaliwanag na ang tanging maipagmamalaki lang niya ay kasama niya si Jinwoo. At ang tanging maipagmamalaki nito sa sarili ay si Jinwoo lamang. Hindi inakala ni Jinwoo na maririnig niya ang mga ito mula sa anak ng isang milyonaryo. At iyon ang dahilan ni Jinho kung bakit niya gustong makasama si Jinwoo. Patuloy din ang pamimilit ni Jinho na payagan siyang sumama. Wika nito na may tiwala siya kay Jinwoo na gumulat naman sa ating bida. Dinadagdagan pa niya na kung kumpiyansa si Jinwoo na ligtas siya, may tiwala siya na maililigtas din siya ni Jinwoo kaya walang dapat ipag-alala. Tumayo naman si Jinwoo at binawi ang kanyang sinabi na pupunta siya ng Japan. Sinabi niya na ito ay biro lamang at bakit naman siya pupunta doon. Kaya pinauwi na lang ni Jinwoo si Jinho. Kita ang bakas ng lungkot sa mukha ni Jinho dahil sa kanyang mga narinig. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Jinwoo ang tungkol sa kanya at kanyang kapangyarihan. Nung lumaban siya sa architect, hindi siya makagamit ng shadow armies, pero halos kasing lakas niya lang ito. Ibig sabihin, mayroon pang maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Ang mundo ay malaki, at siguradong may mga mas malakas pa kaysa sa kanya. Kaya sinubukan niyang ipasawalang bahala ang kaisipan na kaya niyang iligtas ang Japan kung siya ay pupunta roon. Tinanggal din niya sa kaisipan niya na isa siyang bayani. Umuwi si Jinwoo sa kanilang bahay at siya ay sinalubong ng kanyang ina. Tinanong siya ng nanay niya kung doon ba siya kakain ng hapunan. Naghanda naman ng masasarap na putahe ang kanyang ina para sa kanila. Subalit wala si Gina, kaya hinanap siya ni Jinwoo. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi daw gutom si Gina. Habang nasa malalim na pag-isip, naalala ni Jinwoo ang negosasyon niya kay CEO Yeo Myung-han. Makikita na ibinaba ni Jinwoo ang tseke at sinabing hindi nito maibibigay ang tulong na nais niya. Nabigla ang CEO sa tugon ni Jinwoo at napatanong kung paanong gumaling ang kanyang ina. Pero muling inulit ni Jinwoo na hindi niya talaga alam. Dahil kung alam niya kung paano ito at kung gusto niya kumita ng malaki, hindi niya ito itatago. At doon na tila nawala ng pag-asa ang CEO habang si Jinwoo ay umaalis. Habang nasa loob siya ng elevator, muli siyang napaisip. Ang CEO na kanyang kausap ay ama ng Neo Jinho. Kilala naman niya si Jinho, subalit hindi naman niya kilala kung anong klaseng tao ang CEO. At kung talagang siya ay nakakaranas ng sintomas ng walang hanggang pagtulog. Dahil ang mga natitirang holy water ay limitado lamang ang gamit. Kaya kailangang gamitin ito ng tama. At bagamat ang alok ng CEO ay nakakaakit, hindi nito naakit si Jinwoo. Habang kumakain, nag-iisip si Jinwoo kung ano ba ang dapat niyang piliin gawin. Sa bilis ng kanyang pag-isip, tumayo siya sa kinaupuan at sinabing babalik na lang siya. Tila nag-alab ang loob ni Jinwoo dahil naisip niyang may mga mas malalakas pa sa kanya sa mundo. Pero kung ang kanyang paglakas ay hindi mapipigilan, dapat lamang na siya ngayon ay nakikipaglaban para lalong lumakas. Naalala naman ng ina ni Jinwoo na ganito rin ang ama ni Jinwoo. Nagmamadali rin kumain kapag kailangan ng iba. Sa kwarto ni Gina, siya ay natutulog at balot na balot ng kumot. Hindi malaman kung siya ay gising o natutulog. Pumasok naman ng dahan-dahan si Jinwoo at tinanong kung siya ba ay gising. Sarkastikong sagot naman nito na hindi siya gising. Nais sana makausap ni Jinwoo si Gina pero gusto namang matulog ni Gina. Umupo si Jinwoo sa kama at inisip kung paano ba siya magsisimula sa sasabihin niya. Binasag ni Jinwoo ang katahimikan nang sabihin niya na muntikan na siyang mamatay sa nakaraang raid niya. Nang mawari ni Jinwoo ang kanyang sinabi, napabalikwas ito at nilinaw na palagi naman siyang halos malapit na mamatay. Pero itong huli ay talagang parang mamamatay na siya. Gayunpaman, siya ay nakabalik ng ligtas at buhay. At siya ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na siya ay nakabalik ng buhay. Kaya ngayon, siya din ay babalik na ligtas.
Hinipo ni Jinwoo ang ulo ng kanyang kapatid upang ipakita ang sinseridad niya. Pinasalamatan niya ito na pinigilan siya na mag-raid sa Japan. Pero mangyak-ngiyak ang pagsagot ni Jin-a na kahit ganoon, aalis pa rin naman ang kuya niya. Hindi ito itinanggi ni Jinwoo at dahil pursigido siya, inilabas niya ang kanyang Shadow Army para pumrotekta sa kanila kahit nasa malayo siya. Sa kabilang banda naman, nasa isang conference si Go Gun-hee at nagsasalita sa entablado kaharap ang mga tao at napakaraming reporters. Dumating dito si Jinwoo at nagsalita rin sa kanila. Ipinakita rin na nagkamay ang dalawa na nagpapakita ng kanilang kasunduan. Ang kasunduang ito ay ang pagpunta ni Jinwoo sa Japan upang tumulong. Pagkatapos ng pulong, tumungo na si Jinwoo sa airport kasama ang malapit niyang kaibigan na si Jinho. At dahil nagpumilit na sumama, siya ang nagbuhat ng lahat ng gamit nila. Habang si Jinwoo, makikita nagpapapogi lamang sa harap ng kamera at mga tao. Tila sila ay nasa isang pelikula at pinakilalang si Sung Jinwoo, isang S-rank hunter at guild master ng Ajin Guild. Gayon din si Yoo Jinho, isang D-rank at vice guild master ng Ajin Guild. Mga bro, 1,999 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 10,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,999 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 8. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel. Libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Sa lugar ng Tokyo, Japan, tila binalot na ng takot at lungkot ang buong lugar dahil sa mga halimaw. Ang mga gusali ay nasira at napakaraming mga militar ang namatay. At dahil sa laki ng naapektuhan, ang kaya nalang ibiyahe ng mga militar ay 3 hanggang 4 na tao. Baka sa mukha ng mga tao ang lungkot dahil napakaraming pasyente ang nangangailangan ng tulong nila. Ngunit masusing ipinaliwanag ng mga militar na hindi na nila kayang iligtas ang mga mamamatay lang din naman. Malapit na ang mga higante na makarating sa lugar na iyon at siguradong mamamatay sila kapag nanatili pa sila. Pero madiin na sinabi ng isang residente na hindi nila maaaring iwanan ang mga pasyente dahil siya at ang kanyang asawa ay nangako na poprotektahan nila sila hanggang sa huli. Nagpakita naman ng awa at katapangan ang isang militar nang sabihin nito na siya ay mananatili na lang rin. Ngunit pagkasabi niya nito, binalot siya ng matinding takot nang makita niya ang mga higante na sumilip sa harap niya. Sinubukan namang pagbabarilin ng mga sundalo ang napakalaking higante. Pero tila walang talab ito sa higante dahil sinasalo lang niya ang mga bala sa kanyang palad. Muntikan nang makuha ang isang militar, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang maitim na anino ang tumabig sa kamay ng higante. Ang anino ay nag-anyong espada at tinusok ang katawan nito, na siyang nagpatumba sa higante. Nagulat naman ang mga tao sa nangyari. Isang napakalaking dinosaur na anino ang lumabas. Nag-usap-usap naman ang mga sundalo kung ano itong mapanganib na nilalang ang lumabas. At dahil mapanganib, kailangan umalis at pumunta sa malapit na ospital. Kasabay ng mga nangyayari, isang malaking bato ang makikitang pabagsak sa mga tao. Pero rumisponde naman agad si Jinho at nailigtas ang mag-asawa. Sinigurado naman ni Jinho na hindi siya magiging sagabal kay Jinwoo at tutulong siya sa paglilipat sa mga tao. Sang-ayon naman si Jinwoo sa plano ni Jinho. Nagsimula na si Jinwoo na ipakita ang kanyang natatanging kapangyarihan. Inilabas nito ang kanyang mga Shadow Armies upang makipaglaban. Isang napakaangas at napakalaking Shadow Dragon ang inilabas nito. Tumakbo naman si Jinwoo at umatake na parang kasing bilis ng bala. Sa isang paghiwa lamang ni Jinwoo sa higante, natalo na agad ito. Sa headquarters naman ng Maryland VA East, nabalita na si Sung Jinwoo ay pumunta sa Japan. Makikita na may 3 malalakas na S-rank hunters na tinatawag ding national level hunters ang nag-uusap-usap. Sinabi ng isa sa kanila na hindi man lang in-upgrade ni Lady Selner ang kapangyarihan ni Jinwoo kahit isang beses. Sumagot naman ang isa na si Jinwoo ay mamamatay sa ganoong level. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na lahat sila ay nagpa-upgrade ng kapangyarihan nila kay Lady Selner. At dapat alam ni Jinwoo na may limitasyon ang lakas ng isang hunter. Pero dahil siya ay reawaken, marahil ay naging mayabang ito. Nagsalita naman ang isa sa mapang-alipustang tono na hindi dapat pinagkukumpara ang insekto sa higante. At lahat ng hunters na mayayabang sa kanilang kakayahan ay mamamatay. Nagsimula naman silang magpustahan. Sinabi ng isa na ipupusta ko ang kanyang yahte na mamatay si Jinwoo sa loob ng isang araw. Ang isa naman ay pumusta ng kanyang bahay na mamatay si Jinwoo sa loob ng 2 araw. Pero may isang cool-looking na lalaki ang sumingit sa usapan. Ang taong ito ay si Thomas Andre. Sinabi nito na ipupusta niya ang buong Scavenger Guild building na makakaligtas si Jinwoo. Dagdag pa ni Andre na dapat bigyan nilang prioridad ang S-rank gate na lumitaw malapit sa kanila. Dahil ang gate na ito ay magbubukas na bukas. Tinanong din niya ang mga ito kung ilan sa tingin nila ang makakaligtas. Nawalan naman ng gana ang mga naunang nag-uusap.
Lumingon naman si Andre, tungo sa bintana at kumpiyansang sinabi na marahil ay mas mag-enjoy siya sa Japan kesa sa United States. Pero, bukas ang lugar na ito ay magiging masaya na rin naman. Samantala, patuloy naman ang labanan ng mga halimaw at ni Sang Jinwoo sa Japan. May mga reporter na nakasakay sa helicopter ang nag-uulat. Tila nabubuhayan ang loob nito na iulat sa mga tao na ang mga shadow armies ni Jinwoo ay nagagawang talunin ang mga halimaw na higante. Ang mga insekto at mga langgam pa lamang ni Jinwoo ay tumatalo na agad ng mga higante. May isang bata naman ang napasigaw dahil nakita siya ng higante. Kukuhanin na dapat siya ng higante, ngunit ang mabibilis at malakas na shadow army ni Jinwoo ay pinutol ang kamay ng higante. Napasigaw ang higante sa mga nangyari, at ilang sandali lamang, hinampas ng shadow soldier ni Jinwoo ng isang malaking martilyo ang higante. Agad namang natumba at natalo ang higante. Ang bata naman ay iniligtas ni Iron na shadow soldier ni Jinwoo. Nakita ito ni Jinwoo at sinabing marahil ay natuwa si Iron dahil lumakas siya. Pinasalamatan naman ng isang sundalo si Jinwoo dahil sa pagliligtas niya. Sumenyas naman ng okay sign si Jinwoo at sinabing ang sundalong ito ay matapang. At dinala na ni Jinho ang mga sundalong ito sa evacuation area. At dahil wala ng ibang tao, nagsimula na si Jinwoo na ilabas ang tunay niyang lakas. Kaharap ang patay na higante, sinabi niya ang salitang arise. Sa isang headquarter ng mga nanood ng labanan sa Tokyo, nabuhayan ng pag-asa ang mga ito. Isa-isa silang tumawag sa kanilang mga kasama at may tuwa sa mata na sinabing ang kanilang syudad ay muli na nilang nababawi. Ang katawan ng mga napatay na higante ay natagpuan, at ang syudad ay muli nang napasa kanila. Tila nagulat naman ang kanilang boss na si Jang Sungrak sa narinig. Inalala niya ang sinabi ni Goto at pati na rin ang kanyang nakita nung dumating si Jinwoo sa airport. Dahil totoo na nung makita niya ang mga mata ni Jinwoo, ang hunter na ito ay kakaiba. Si Sang Jinwoo ay walang kapantay. Siya rin ang tumawag kay Jinwoo at humiling na unahin niyang protektahan ang syudad ng Osaka dahil doon napatungo ang mga higante. Nasa isip niya pa dati na kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, hindi niya matatalo ng mag-isa ang mga higante. At habang nakatuon si Jinwoo sa depensa, tatawag na lang siya sa ibang bansa upang humingi ng tulong. Pero tinanggihan ni Jinwoo ang alok nito. Nang gilalas ang mga tao sa kanilang narinig at tinanong kung anong plano ni Jinwoo, hindi makapaniwala si Sungrak na talagang nais ni Jinwoo na talunin ang mga higante ng mag-isa. Samantala, maalala na ginamit ni Jinwoo ang aray sa isang higante. Matagumpay naman niyang nakuha ang shadow ng higanteng iyon. At dahil nangangailangan ng pangalan ang mga shadow soldiers, nag-isip si Jinwoo. Pero dahil napakadami nila, pinangalanan niya na lang sila ng numero 1, 2, 3, 4, 5. Sinabi ng isa sa kanila na may isa pang higante ang natalo. Kaya siya naman si numero 6 ayon kay Jinwoo. At upang mapadali ang shadow extraction, gagamitin na lang ni Jinwoo ang shadow exchange upang mabilis niyang magawang shadow soldiers ang mga ito. Pinayuhan naman ni Jinwoo na matulog na muna si Jinho dahil may pupuntahan lang siya sandali. Hindi naman mawaglit sa isip ni Jinwoo na madali lang talunin ngayon ang mga higante dahil nagsisimula pa lamang ang laban. Makikita naman na ang mga shadow soldiers ni Jinwoo ay tumulong sa kabuang lugar ng Japan upang talunin ang mga higante. Ang matagal na labanan ay perpekto kay Jinwoo dahil sa supply ng kanyang magic power. At wala namang kalaban-laban ang mga higante sa mga shadow soldiers na nabubuhay agad pagtapos matalo. Subalit ang pinaka-problema ay ang dami ng mga gates na lumabas dahil sa isang S-rank gate. Ang mga mahihinang halimaw ay sumasakop sa mga syudad kaya kailangan ilikas ang mga mamamayan. At sa ika-7 araw ng pagbukas ng S-rank gate, maraming gusali na ang nawasak. Ang buong paligid ay naging isang lugar ng pagkasira. Dumating naman si Miss Hanekawa at sinabing nandito sina Jinwoo. Nilinaw naman ni Jinwoo kung may hunter pa ba sa paligid. At sinabi ni Miss Hanekawa na wala naman maliban sa kanya. Sinabi rin ni Hanekawa na ang bilang ng damage sa Tokyo ay hindi kayang sukatin dahil lahat ng mga higante ay doon nagsimulang kumalat. Dagdag pa nito na may 16 na S-rank kasama si Jinwoo. 6 sa Japan, 2 sa China, 3 sa Canada, 2 sa India, at tag-1 sa Russia at England. At ang 3 S-rank na nasawi mula dito ay sina Yuri Orlov ng Russia, si Hanja Goki ng Evil Spirit Guild, at si Lucas Hoyle ng Canada. Nangyari ito dahil ang mga higante ay nakagrupo kung umatake. Sinabi rin ng babaeng hunter na may 31 na higante at ang isa ay lumalangway patungong China. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 7 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 8, ilalagay ko na yon sa ating channel.